Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay kayo sa inyong SSS pension, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo. Hindi ito pangako na walang katuparan, hindi ito tsismis mula sa kapitbahay. Ito ay direkta mula sa mga opisyal ng Social Security System at ito ay nagbabago ng buhay ng daan-daang libong pensioners ngayon mismo. Maraming beses na tayong narinig ang salitang dagdag sa pensyon at maraming beses na rin tayong nabigo. Kaya naman, kung medyo pag-aalangan kayo ngayon, naiintindihan ko kayo. Pero hintayin ninyo muna ako bago kayo lumayo dahil ngayon ay iba na ang kwento. Ang pangalawang round ng SSS pension increase ay hindi lang basta plano. Ito ay papalapit na at ayon sa mga pinagkukunan ng impormasyon, maaring mas maaga itong maibigay kaysa sa inaasahan ng marami. Isipin ninyo ang inyong asawa o kapatid na nagtatrabaho ng mahigit 30 taon, nagbabayad ng SSS buwan-buwan, at ngayon ay nakaupo sa bahay na may 4,000 piso lang na pensyon sa isang buwan. Kulang pa iyon sa bigas, sa kuryente, at sa gamot. Iyon ang katotohanan ng marami sa ating mga seniors ngayon, at iyon mismo ang problemang tinutugunan ng bagong pension adjustment na ito. Manatili kayong nakaupong mabuti at samahan ninyo ako habang ipinapaliwanag ko sa inyo ang lahat, kung magkano ang dagdag, kailan ito matatanggap, sino ang kwalipikado, at kung paano ninyo masisiguradong hindi kayo malalagpasan ng pera na sa inyo naman talaga. Para maintindihan natin ng husto ang balitang ito, kailangan munang bumalik tayo ng kaunti sa nakaraan. Noong nakaraang taon, natuwa tayo nang ilabas ng SSS ang unang round ng pension increase na nagdagdag ng ilang daan hanggang 1,000 piso sa buwanang pensyon ng mga kwalipikadong miyembro. Sa oras na iyon, marami sa ating mga seniors ang naiyak sa tuwa, hindi dahil malaki ang halaga, kundi dahil sa wakas, naramdaman nilang nakikita sila ng pamahalaan. Naramdaman nilang ang kanilang mga taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ay may halaga. Ngunit alam ng SSS at ng mga lehislador natin na hindi sapat ang isang beses na pagtaas. Ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas. Ang gamot ay hindi nagiging mas mura. Ang singil sa kuryente at tubig ay hindi bumababa. Kaya naman, sa ilalim ng patuloy na presyon mula sa mga grupo ng seniors at mula sa mga mambabatas na nagmamalasakit sa kapakanan ng matatanda, ang pangalawang round ay dumating. At sa pagkakataong ito, sinasabi ng mga opisyal na mas maaga nilang ibababa ang pagtaas na ito kaysa sa orihinal na schedule. Ang dahilan para sa maagang pagbibigay ay simple. Kinikilala ng SSS na ang bawat buwan ng pagkaantala ay buwan rin ng pagdurusa para sa isang senior na nagbibilang ng kanyang mga sentimo. Kaya ngayon, ginagawa nilang prioridad ang mabilis na pagpapatupad. Ngayon, pag-usapan natin ang parteng pinakamahalaga para sa inyo, ang pera. Ang halaga ng dagdag ay depende sa ilang salik at kailangan nating maging malinaw tungkol dito para walang maling inaasahan. Para sa isang pensioner na ang kasalukuyang buwanang pensyon ay nasa pagitan ng 3,000 hanggang 5,000 piso, ang inaasahang karagdagan mula sa pangalawang round ay maaaring umabot sa 5 hanggang 2,000 piso bawat buwan, depende sa bilang ng inyong naiambag na kontribusyon at sa inyong average monthly salary credit o kung tawagin ay AMSC sa panahon ng inyong aktibong pagiging miyembro. Ang mas maraming taon na nagbayad kayo ng SSS at ang mas mataas ang inyong sahod noon ay nangangahulugang mas malaki ang inyong matatanggap na dagdag. Para naman sa mga pensioner na ang kasalukuyang pensyon ay mas mataas, halimbawa, nasa 10 hanggang 15,000 piso bawat buwan, ang karagdagang halaga ay maaaring mas malaki pa dahil ang formula ay proporsyonal sa inyong kasalukuyang benefit level. Ibig sabihin, hindi pantay-pantay ang dagdag para sa lahat at ito ay isang bagay na maraming seniors ang hindi naiintindihan. Mahalagang tandaan ninyo ito para hindi kayo madismaya kung ang inyong dagdag ay kaibahan sa nakita ng inyong kapitbahay. Bukod dito,
Mayroon ding mga espesyal na proviso para sa mga pensioner na mahigit 70 na ang edad. Ang SSS ay may tinatawag na enhanced benefit para sa oldest old pensioners. At kung kayo ay nasa kategoryang ito, maaari kayong may karapatan sa dagdag na ayuda na hindi saklaw ng pangunahing pension increase. Pakitiyak na itatanong ninyo ito ng direkta sa inyong pinakamalapit na SSS branch. Ngayon, pag-usapan natin ang timing. Ito ang tanong ng lahat ng seniors. Kailan talaga darating ang pera sa aking kamay? Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang pangalawang round ng pension increase ay inaasahang maibibigay na bago matapos ang kasalukuyang taon at may malulusog na tsansa na makita ninyo ang unang dagdag sa inyong pension check o sa inyong bank account sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 buwan mula ngayon. Para sa mga pensioner na nakatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng bank transfer, lalo na sa Union Bank, Land Bank, at DBP na siyang pangunahing mga kasosyo ng SSS, ang adjustment ay automatikong isasama sa inyong regular na buwanang deposito. Hindi na kayo kailangang pumunta pa sa opisina para hingin ito. Para sa mga nakatanggap pa rin ng tseke o nagbibigay ng pensyon sa pamamagitan ng remittance centers tulad ng Palawan Express or M. Luillier, ang proseso ay maaaring kaunti pang tumagal dahil ang mga pisikal na tseke ay kailangan ng mas matagal na prosesong administratibo. Kung kayo ay nasa kategoryang ito, ang pinakamahusay na gawin ay bumisita sa inyong pinakamalapit na SSS branch at humingi ng update tungkol sa status ng inyong account. Samantalahin din ang pagkakataon na ito para i-update ang inyong contact information at banking details. Maraming seniors ang natanggalan ng pensyon dahil lang sa lumang address o saradong bank account. Isa sa mga bagay na hindi palaging pinag-uusapan sa mga video tungkol sa pension increase ay ang katotohanan na hindi lahat ng pensioner ay automatikong makakakuha ng dagdag ng walang anumang kondisyon. Kaya naman, gusto kong maging malinaw sa inyong tungkol sa mga posibleng hadlang. Una, kung kayo ay may umabot na overpayment o pension loan mula sa SSS na hindi pa nabibigyan ng ayos, ang SSS ay may karapatang i-offset ang bahagi ng inyong dagdag laban sa inyong utang. Hindi ito ibig sabihin na mawawala ang inyong increase. Ibig sabihin lang nito ay ang inyong dagdag ay maaaring makuha muna ng SSS bilang bayad sa inyong natitira pang balanse. Kung mayroon kayong ganitong sitwasyon, huwag hintayin na mangyari iyon nang hindi kayo alam. Makipag-ugnayan sa SSS ngayon at tanungin kung may natitirang utang kayo at kung mayroon, makipag-ayos ng repayment plan na hindi masyadong makakabago sa inyong buwanang gastos. Pangalawa, ang mga pensioner na may pending na reinstatement requests, halimbawa ang mga nagkaroon ng interruption sa kanilang pension payments dahil sa administrative issues, ay kailangan munang maiayos ang kanilang status bago sila makabilang sa mga matatanggap ng increase. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, ang inyong SSS Service Officer ang inyong pinakamabilis na landas patungo sa solusyon. Pangatlo, mayroon ding mga senior na ang pensyon ay naka-hold dahil sa hindi naka-update na pension loan application o hindi pa nakumpleto na life verification. Ito ay isang madalas na nangyayaring problema sa matatandang pensioner na mahirap lumabas ng bahay para mag-update ng record. Kung mayroon kayong kakilala o mahal sa buhay na nasa ganitong sitwasyon, tulungan sila. Ang SSS ngayon ay may mobile pension verification units na pumupunta sa mga komunidad. Tanungin ninyo ang inyong lokal na barangay kung may ganitong programa sa inyong lugar. Habang nandito tayo, gusto ko ring sabihin sa inyo ang ilang benepisyo ng SSS na maraming seniors ang hindi alam na mayroon pala sila. Medyo ay hindi kaugnay ng pension increase, pero ito ay pera na may karapatan kayo na tanggapin. At karamihan sa inyo ay hindi ito natatanggap kasi hindi kayo nakakaalam na mayroon pala kayong karapatan. Una, ang funeral benefit. Kung namatay ang inyong asawa na miyembro rin ng SSS at hindi pa ninyo na-reclaim ang funeral benefit, mayroon pa kayong panahon para i-claim iyon.
Ang halaga ay nagbago na sa nakalipas na taon, kaya tiyaking tanungin ang kasalukuyang halaga sa pinakamalapit na SSS branch. Pangalawa, ang dependence pension. Kung kayo ay may anak na may kapansanan o may batang umaasa sa inyo na wala pang 20 taong gulang, maaari silang mag-qualify para sa additional dependence allowance sa ibabaw ng inyong regular na pension. Ito ay madalas na hindi inaangkin ng mga pensioner dahil hindi nila alam na mayroon pala itong ganitong proviso. Pangatlo, ang 13th month pension. Hindi natin ito dapat kalimutang banggitin. Tuwing Disyembre, ang bawat SSS pensioner ay may karapatang makatanggap ng kanilang 13th month pensyon, na katumbas ng isang buwan na pensyon. Tiyaking lagi kayong naka-update ang inyong bank account para matanggap ang benepisyong ito ng walang abala. Alam nating lahat na ang pagpunta sa SSS office ay maaaring maging nakakapagod, lalo na para sa ating mga seniors. Kaya naman, narito ang ilang tips para gawing mas madali at mas mabilis ang inyong pagbisita. Pumunta ng maaga, ang oras na pagitan ng alas 9 at alas 10 ng umaga ay karaniwang mas tahimik kaysa sa tanghali. Magdala ng lahat ng inyong dokumento, ang inyong SSS ID, inyong pension card kung mayroon, inyong bank account details, or isang valid government ID. Huwag umasa na may kopya ng inyong mga record sa opisina. Mas mabilis ang transaksyon kung ikaw mismo ang may dala ng mga kailangan. Magpabantay ng kasamahan. Huwag pumunta ng mag-isa kung mayroon kayong kalusugang issue o kung mahirap na kayong maglakad ng matagal. Ang SSS ay may priority lane para sa mga senior citizen at persons with disabilities, kaya huwag mahiyang humingi ng priority service sa guard sa pintuan. Ito ay para sa inyo. Gamitin ninyo ito. Kung ayaw ninyong pumunta ng personal, maaari rin kayong gumamit ng SSS online portal or ng My SSS mobile app. Doon ay makikita ninyo ang inyong current pension amount, ang inyong contribution history, at ang status ng inyong anumang pending request. Para sa mga hindi sanay sa teknolohiya, humingi ng tulong sa inyong apo o sa inyong barangay senior citizen officer. Marami sa kanila ay may oras at pagnanasang tulungan kayo. Ngayon, bilang inyong kaibigan sa harap ng mesa, gusto ko ring pag-usapan ang isang bagay na hindi palaging tinalakay sa mga ganitong video. Ang mga estratehiya para mapakinabangan ng husto ang inyong pensyon. Una, kung kayo ay mayroon pang kakayahang magtrabaho ng bahagya, kahit part-time o consultation work, alamin muna kung ito ay makakaapekto sa inyong SSS pension. Sa kasalukuyang batas, ang mga SSS pensioner na bumalik sa trabaho bilang empleyado ay maaaring pansamantalang masuspinde ang kanilang pensyon. Ngunit kung kayo ay magiging self-employed o freelance, ang sitwasyon ay naiiba. Kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaang tao bago kayo gumawa ng desisyon. Pangalawa, pag-isipan ninyong i-consolidate ang inyong mga benepisyo. Kung kayo ay mayroon din namang GSIS pension mula sa panahon na kayo ay government employee or kung kayo ay mayroon ding PhilHealth at PCSO benefits, siguraduhing nakukuha ninyo ang lahat ng ito. Maraming seniors ang naghihirap kahit may karapatan sa maraming benepisyo dahil hindi lang nila alam na mayroon pala silang karapatang i-claim ang lahat ng ito. Pangatlo, pag-isipan ang inyong legacy planning. Kung kayo ay mayroon pang natitirang contribution history sa SSS na hindi pa na-convert sa pensyon or kung may mga survivorship benefits ang inyong asawa na hindi pa nababatid, ngayon na ang tamang panahon para ayusin ang mga ito. Huwag hintayin pa. Mga mahal kong kababayan, bago tayo magtapos, gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay mula sa puso. Kayo ay nagtrabaho, nagpagod kayo, nagsakripisyo kayo para sa inyong pamilya, para sa inyong komunidad, para sa inyong bansa. Ang inyong pensyon ay hindi regalo, ito ay ang inyong kinikita. Ito ay ang inyong karapatan. At kahit na mabagal minsan ang mga proseso ng pamahalaan, kahit na minsan ay kailangang lumaban para sa inyong benepisyo, huwag kayong sumuko. Ang pangalawang round ng SSS pension increase na ito ay isang pagkilala, maliit man ito o malaki sa inyong paningin, na ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga.
At ang katotohanang ibibigay na ito ng mas maaga kaysa inaasahan ay nagpapakita na may nagmamahal sa inyong kalagayan. Ay bahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapitbahay na seniors. Baka mayroon sa kanila na hindi pa nakakaalam ng mga benepisyong kanilang karapatang i-claim. Baka mayroon na nagdurusa ng tahimik dahil hindi nila alam na may tulong pala. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong sariling pensyon, i-comment ninyo iyon sa ibaba. Susubukan naming sagutin ang bawat isa. Kayo ay hindi nag-iisa. Kami ay nandito para sa inyo. Maraming salamat at ingat lagi. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.